Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Last year tayo po ay pinaabutan ng tatay mula sa Panginoong Hesus at ang sabi niya, sabihin mo sa kanila magdagdag ng kanilang pagkakaloob. At di po natapos doon ang kanya pong utos, lang sabi niya, sabihin mo sa kanila that when they give, they will receive. Do you believe that? I ask you, do you believe that? Do you have it? Do you experience that promised blessing? Na wala pa po ang first fruit nun. Yung po ay issue lang ng tithes, offerings, sacrificial sa atin pong anniversary. E paano pa po kaya kung first fruit po yun? Meron po ba kayong understanding kung gaano kadakila yun? Alam kong naalala niyo po ang lagi nating sinasabi, ang first fruit po hindi po isang urgent teaching dahil nangangailangan ang ministry po ng ating mga kaloob. No. Ang first fruit po hindi po isang theology or isang doctrine. No. Ang first fruit po hindi po isang chapter at verse na minimemorize. You have to go beyond that. Ang first fruit po ay hindi po isang announcement na lagi nating naririnig pa ulit-ulit upang tayo po ay i-remind. Ang first fruit po ay dinisign ng Diyos. Hindi lamang para tayo po i-bless, kundi para i-secure yung atin pong isang taon. Every year na tayo po ay sumusunod sa kanyang utos. And beside that, ay ma-qualified po tayo sa the greatest wealth transfer. And I have to say that ang first fruit po ay inuutos ng ating amang sa langit, hindi lang para i-bless po yung ating buong isang taon, i-secure. But at the same time, ay i-qualified tayo. O ma-qualified po tayo sa the last great wealth transfer na nagsisimula na po siya ngayon. Kailangan intindihin niyo po yun. Na lahat po ng ginagawa natin sa Diyos sa larangan ng pagbibigay ay laging may connection sa the last greatest wealth transfer. Kaya pag tayo po nakaintindi kung gaano kahalaga ang pagbibigay, na hindi siya aksidente mula sa tithes and offering, sacrificial, at yung first fruit na ginagawa natin every first month of every new year, malapit na po kayo sa wealth transfer. Ilang hakbang na lang. Dahil isa pong kondisyon para maranasan po ng lahat ng wealth transfer ay katapatan sa Diyos. Sa lahat ng bagay, maging sa larangan ng pagbibigay. Utos niya yan. Tingnan niyo po si tatay. Paano kanya bibigyan ng wealth transfer yung first fruit nga, hindi mo binibigay? So napakasimple nun. Yung konting pera, ayaw ibigay sa Diyos. Di paano ba pag nahawakan mo yung kayamanan ng mga wicked? Baka partihan mo lang ang Diyos. And you must remember, nung ibinigay ni Abraham si Isaac, ay hindi kalahati. Buo. At si Isaac na ibinigay niya ay hindi niya ikatatlong mahal sa anak niya. Even though dalawa lang naman yun. Amen.
si Ismael at si Isaac. Siya yung kanyang well-loved. Pinakamahal niya, kayamanan niya. Kaya kung magdadamot po tayo ng mga ikaputandog at first fruit, hindi ka makakwalified sa wealth transfer. Kasi yung maliit na halaga, hindi ka napagkatiwalaan. Itong wealth transfer na to, unlimited ito, mahirap bilangin ito. Kung yung buhok mo nga, hindi mo mabilang, kukunti yung buhok mo. Paano pa tong wealth na to? Naintindihan niyo po yun. At dito ay pinakikita mong higit mong mahal ang Diyos kaysa ipipers fruit mo. Wala kang dahilan para hindi ibigay eh. Especially matagal ka nang nakakaalam ng katotohanan yan. Una, binabalik niya. Hindi ka nalugi eh. Are you with me? Wala ko alam na nalugi eh. Tignan niyo po ito mga babasahin ko, ilan lang po ito. Hindi ko po ito itutuloy kasi ang dami. Pumili lang po ako ng ilan. Ito po yung sabi po ng isa nating anak. Siya po ay taga Hong Kong. Sabi niya na ako po ay magbigay ng first fruit ko. Yung pong sahod ko na doble. Yung minimum salary ko na doble. So, ang dinagdag po sa kanya ng Diyos, nung siya po yung mag-first fruit, na monthly, na sweldo, dinagdaga ay 14,000. Ang tagal-tagal niya na pong panong humihingi ng karagdagang sweldo sa amo niya. Ang amo niya, British. So, hindi po siya dinadagdagan. Pero nung siya po yung mag-first fruit, hindi na po siya humingi, nagsawa na siya kasi hindi naman binibigay yung hinihingi niyang aumento eh. Nung siya po yung mag-first fruit, kusa po nagdagdag ang amo niya. Dinoble yung sweldo niya. Ang sweldo niya, mga ano lang 30,000 plus. Ngayon, maabot na lang 70. Missionary lang sa bahay yun. Talo niya pa yung call center. Are you with me? At yung trabaho niya, ano lang, taga-linis lang ng bahay at saka taga-pagpakain ng mga anak ng British. Kasi yung babae yung namamalengke, siya yung nagluluto. So, kita niyo yung kagaanan. No? At lagi siyang malayang nakakalabas. Hindi lang po yun. Yung kanyang anak na nagtatrabaho sa Deutsche Bank ay nakatanggap po ng award ng 5 beses. Deutsche Bank, ito po international bank. Nakatanggap ng award ng 5 beses. Very rare po yung Pilipino nagtrabaho sa international bank. 5 beses nakatanggap ng award. Tapos, nakabili ng kotse. Hinindihan niyo po ako. Hindi lang po yun. Alam niyo naman yung pandemic na yan mula sa Antichrist. Para ibagsak yung economy ng buong mundo at i-depopulate ang buong mundo. 2 taon. At kalahati mahigit po yan. Alam niyo naman yung nangyari, marami walang trabaho. Pero dahil po sa kanila, mga anak natin na Joseph sa bawat tahanan, ay yung amo po niya, hindi na wala ng trabaho. Lagi pang may overtime. Throughout the pandemic yan. Kasi kung nasa ng mga apostolic people, ando doon ang blessing eh. Kita niyo si Joseph na napunta lang bahay ni Pontipar, yung bahay ni Pontipar na pagpala. Dahil kay Joseph. Nang wala na po si Joseph, yung bahay ni Pontipar, nasalot na. Kasi, andun si Joseph, andun ang Diyos. Nang wala na si Joseph, wala na ang Diyos doon. Naunawaan niyo po yun. Ang sinasabi ko, dapat ang mga employer, minamahal yung mga taga-oras ng himala. Hindi pinipersecute. Binibigyan na maraming favor. Dahil yung biyayang ibibigay na rin sa lahat, sobra sa gagawin nila sa mga anak ng Diyos. Hindi lang po yun. Pagkalipas po ng 22 taon, binalik ng Diyos yung kanyang negosyo. Yun po yung boneless bangus. Sipin niyo po yan. Meron siya mga reseller sa Bicol, sa Baguio, sa Manila.
At meron siyang shipping pa Manila to Hong Kong. Makita niyo yung mga anak na apostol. Tatrabaho sa bahay, missionary, pero nagsiship ng mga bangus from Manila to Hong Kong. Nakakain nga yung mga staff ng mga bangus na yan. Masarap. Even though hindi ako kumain, pero talagang masarap. Bakit mo lang sabi, tatay? Inuubos ng mga staff. So, masarap. Ngayon, tuloy-tuloy po yung shipping business na yan. Naintindihan niyo po yun. Tapos yung mga anak niya, nagsisipag-aaral, gagraduate na iba ng mass communication, magpo-full time na. Pagka-graduate, magpo-full time. Binigay niya na sa Lord. Yan yung mga kapatid nyo, kagaya nyo na ganun ka-committed. Ganun naman ang dapat kundi marami kang inaalala. Anak, talaga bang tinawag ka ng Lord, anak? Anak. Yung taga-ibang fellowship to, ha? Yung mga taga-oras ng Himala, walang ganyang ayaw sa Lord. Talagang binibigay mga anak. Taga-ibang fellowship. Anak. Kahit di ka naman mag-full time, dito ka lang sa Bansang Silangan. Siyempre, walang magsasabing, ini-specify ko siya kasi Middle East ito Wala naman ako sinabi ko anong bansa Unawaan niyo yun? Dito ka na lang maglingkod, anak. Kahit huwag ka mag-full time, dito ka na lang, anak. Mag-full time at home ka na lang, anak. Kasi merong work at home, meron ding full time at home ngayon Hindi kayo tumatawa. Naniniwala kayo sa work at home, full time at home. Hindi kayo naniniwala. Lahi pang gumagawa nun. Ano po yun? Malaking kamalian yun. Isa lang ang simpleng salita riyan. Hindi ka ba nahiya sa Lord? Pinagkatiwalaan ka lang ng anak, tapos inari mong iyon na. Paano kung hindi ka niya binigyan? Ano aariin mo? Dapat nga, matuwa ka dahil karangalan mo yan. Yung anak mo, tinawag ng Diyos. Hello? Ngayon, kasi ang pinagmamalaki, yung anak ko, kita mo, architect, engineer, kapitan ng barko, seaman, banker, diplomat, broker. Kita mo yung bahay niya, laging broke. Yung taga-ibang fellowship yun. At iba pa pong mga profession. Okay po yun. Tamo, lawyer yung anak ko. Nag-aaral sa ibang bansa ng business management, ng international study. Okay po lahat yun. Nabibilis po ako. Pero walang nakaisip na malaking karangalan na masabing yung anak ko, babae ng Diyos. Lingkod ng Diyos. Naglingkod sa Diyos. Parang sa mga magulang, hindi karangalan na yun. Parang yung karangalan, yung may diploma. No? Okay po yun. Pero mas inindihin ng lahat, ang Diyos tumawag. At yung diploma ng lahat, may expiration yan. Panlupa lang yan. Pero yung ginawa mong paglilingkod sa Diyos, panghabang panahon yan. Kaya nga ako, yung mga anak ko, nang hindi pa lumalabas yung 3, binigay na namin ni nanay sa Lord lahat Hindi pa nga kami nagkakaapo. Binatat dalaga po yung mga anak namin. Ang sabi namin sa 3, pagka kayo nagkaanak, lahat yan sa Lord. Hindi pa sila nag-aasawa, wala pang asawa. Sinasabi na namin, pag nag-asawa kayo, nagkaanak kayo sa Lord, lahat yan. Kasi naiintindihan ko, yun yung karangalan. Kaya minsan maraming mga magulang after lang po sa temporal na bagay ng mundo. Hindi pa sila natututo sa giyera ng Russia and Ukraine. Ukraine na bali wala ang pinag-aralan doon. Hindi pa sila natututo sa nangyari sa COVID sa buong mundo. Bali wala ang pinag-aralan. Hindi sila natututo. And yet, mga Christian yan. Mga taga-oras ng Himala, kagaya ng kapatid nyo, kayo, hindi pa gumagraduate yung anak, pagkatapos mo ng mass comm
tuloy-tuloy ka roon sa EDSA, full-time ka. Kita niyo yan? Yan yung mga tag-oras ng himala. Praise the Lord. Amen. At wala po sa kanilang tinablan ng COVID. Kasi may effect po talaga yung ginagawa nating pagsunod sa pamilya natin. Ito naman po, dito ko lang ito narinig nung magturo si nanay nung nasa Hong Kong ako. Morning service po ito. 6 na taon na po siyang walang communication sa kanyang anak. 6 na taon. Ang sabi niya, magpi-first fruit ako. Hindi niya pa binibigay yung first fruit, ha? Nag-desire pa lang siya. Nanay po ito. 6 na taon niya lang, hindi nakakausap, nakikita yung anak niya, hindi niya alam kung nasaan. 6 years. Nagkaroon po siya ng desire na mag-first fruit. Tinuulit ko, hindi niya pa na ibibigay. Wala pa siya ibinibigay. Desire pa lang. Pagkalipas nung ilang araw, tumawag anak niya. Isn't God so good? Wala pa siyang binibigay, nagbaw lang. Ang Diyos gumawa na ng himala. 6 na taong hindi niya nakita, nakausap yung anak niya. Pagkatapos siya magbigay, pagkatapos niya magbaw na magpiperes fruit siya, ang Lord nagtrabaho. Hindi po siya aksidente. God work. In-honor niya po ang first fruit. Di lang naman sa pera yan sa lahat ng bahagi ng buhay natin. Sabi po ng isa nating anak, taga-NCR po ito. Dahil po sa pagsunod namin ng asawa ko sa pagbibigay ng aming first fruit, gumaling po yung asawa ko sa sakit niyang cervical cancer. Yung first fruit mo, hindi sapat ibayad sa pagpapagamot sa cervical cancer na yan. At walang assurance na gagaling ka na yan. Pero ito, gumaling siya. Sabi niya, she is now perfectly healed. At nilang po yan, sabi niya, na triple po ang kita ko every week. Hindi po monthly, every week. Sabi niya, kumikita ako ng 5,000 a week. Tinriple raw po ng Diyos yung kita niyang 5,000 a week. Ang kausap dito. At hindi lang yan, pati asawa niya ay nagkaroon pa ng increase sa kanyang sahod. 2 mag-asawa. Na-increase yung parehas yung sahod. Tapos yung cervical cancer, gumaling. Nakaka-amaze. Kaya kayo po na hindi pa nagpiperes fruit, no? Huwag po kayong mag-miss. Kumuha kayo ng paraan na mag-peres fruit. Don't miss the blessing. At hindi pa po tapos yun. At meron po nag-bless sa amin na allowance na 30,000 plus monthly na hindi po nangyayari dati. Napakabuti ng Diyos. Sobrang biyaya. Kami po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil dinala kami sa tamang tao, tamang turo at tamang ministeryo sa buhay ng Tatay Apostol. Ito naman po, ang sabi po ni Lydia, Tatay, salamat po sa mga blessings bunga ng aking pagbibigay ng first fruit. 2 beses po na nakapasa ang aking anak. Una po sa pagiging fire officer. 2 beses nakapasa, fire officer. At kahapon po, tatay, nakapasa sa uli sa board exam ng pagkapulis. O, kita nyo, from being a fireman, ngayon policeman na. Yun po ang Lord. Apektado yung buong family mo. Hindi lang yung pangkasalukuyan, pati yung hinaharap. Ito po maganda. Marami pong ginagawa ang Lord na pagpapala pag nagpiperes puro tayo. Ito po ay si Wilma. Magandang hapon po, tatay. Gabi-gabi po ako nanonood ng Oras ng Himala sa TV. Nung araw po ng linggo, January 15, naghulog po ako ng partial kong first fruit. Kasi siguro yung kalahati sa katapusan. Yun. Kasi 15 pa lang to Partial pa lang to Pagkatapos ko po itong maipadala, maya-maya po'y tumawag ang aking anak na may sunog po na malapit sa kanila. Kita niyo yan?
Pagkatapos siyang magbigay ng partial first fruit, may sunog. At malapit sa kanila, ito yung blessing yan. Ang sabi ko po sa magtiwala lang tayo sa ating Panginoong Hesus, hindi masusunog ang bahay niyo. Sa kabutihan po ng Panginoon, yun po ang nangyari. Yung bahay po nila, hindi nasama sa sunog. Pero yung kapitbahay po nila, dingding lang ang pagitan ng bahay, ay nasunog. Totoo nga pong may himala sa oras ng himala. Ang miracle talaga yun. Dingding lang yung pagitan. Yung kapitbahay sunog, yung sa kanya hindi. Kalahati pa lang na ibigay nun. 15. Ako ay naniniwalang yung kakompletuhan ngayon. Nanindihan niyo po yun. O pag minis niyo po ito, mga revelation ito, kayo talagang mawawalan. Let me say this. Kahit minsan, naintindihan niyo siya o hindi, basta sumunod po kayo na may kagalakan. Ganun lang po kadali. Kahit hindi mo naintindihan lahat, sumunod ka lang na may kagalakan. Kahit minsan, hindi ka luluguin ng Diyos. Kahit minsan, hindi ka pagsasamantalahan ng Diyos. Kahit minsan, hindi ka papayagan ng Panginoong mawalan. Sigurado na may tatanggapin ka. At hindi ka lang tatanggap, palaging sobra ang tatanggapin mo. You please the Father, then see what the Father will do to you. Nulit ko, ako po galing sa kalsada. Wala lahat. Hindi po ako napagpala dahil maraming anak si tatay. Galing ako sa kalsada. Ilan lang attender ron. Yung iba, hindi pa taimtim na nakikinig. Yung iba, hindi tapat, hindi committed. Kaya hindi yung attendee ang reason. My faith to God and to His promises, my obedience to His commands, and my love, which is the foundation of everything I am doing, wholeheartedly to God. First of all and above all. Na ngayon yun. Ako, sa totoo lang, lumaki ko na sa Diyos nakaasa. Gana ako sa kalsada eh. Wala akong tinanggap doon eh, kundi persecution. So, kaya lang, yun ang sabi ng Bible eh. Kaya, hindi man tayo nanghihingi, hindi man po tayo, literal talaga after sa ibibigay ninyo, ay kinakailangang tanggapin natin ang katotohanan, utos ng Diyos yun. Kasi nga, mahirap sabihin, mahal mo ang isang tao, wala ka namang ginagawa para paligayahin siya. At yung pag-ibig mo sa isang tao, nasusukat yan kung paano mo siya bigyan. Kagaya ng anak kong babae, si Rachel. Sabi ko, anak, bakit pag binibili mo si Papa ng regalo, ako nag-iisip kasi alam kong napakamahal. Sabi niya, pamaliit yan. Alam mo ba kung gaano kita kamahal? Umiiyak po ako. So yun yung ibig sabihin. Sabi niya, napakaliit yan sa laki ng pag-ibig ko sa iyo. Naintindihan niyo yun? Kasi mahirap sabihin, mahal mo isang tao, wala ka namang binibigay, tapos inaaway mo pa siya. So, kita niyo yung huling tinapay na kakainin ng babaeng balo sa saripat. Huling tinapay. Mamamatay na sila mag-ina sa gutom pagkatapos silang makakain. Kasi 3 taon at kalahating walang ulan eh. Wala silang kakainin. Walang pwedeng magtanim. Nang naibigay niya roon sa man of God. Minsan lang yun, ha? Once lang yun. Sa loob ng 3 taon at kalahati, kumain silang mag-ina. Umapaw sa pagkain. Naranasan nila yung provision ng Diyos through the man of God, yung power,
yung protection. Once lang yun. Paano pa ako naging pamumuhay mo yan? Siguro ang pagkakaiba ko sa maraming lingkod ng Diyos, ako yung taong, pag narinig ko tinig ng Diyos, mabigat man, it will create persecution in my life. Sinasabi ko. Kasi truth yun eh. Ako kasi yung lingkod ng Diyos na, ang importante sa akin hindi yung mabibless ako, mapipersecute ako, kundi yung truth na narinig ko sa Diyos. Especially nililid ako ng Holy Spirit ay i-share. Dito, kanina, anong sabi niya sa akin dito? At sinabi niya po ito sa akin in connection sa sinabi ng ating anak na babae ng Diyos concerning yung pabango, yung alabaster box. Nang sabi ng Lord sa kanya, yung gagawin mo sa aking lingkod, kay tatay, ginawa mo sa akin. Narinig niyo yun, di ba? So, yun yung po, yun ay connected dito sa Revelation. Ang sabi rito sa akin ng Holy Spirit, eto siya. Kung bakit ganun, ang aking kapahayagan patungkol sa iyo. Kasi, yung union ko sa iyo, union, identification, ay napakalalim. Inindihan niyo yun. My union and my identification to you, my son, my apostle, is so deep, so deep. It's more than a fellowship na tinuturo ng marami. It's union. Kasi pwedeng may fellowship ka sa kanya pero wala kayo union. Ito po ang sabi niya, it is so deep, malalim. The meaning to say, hindi kami pwedeng paghiwalayin. I own you. You are mine. You belong to me. Now, marami sa inyo ginagamit yung term na yan. Narinig kay tatay, iba sa inyo, personal nyo revelation. So sa iba, lalo na wala sa living like Jesus, mag-iisip na naman sila. Ngayon ko lang narinig yung mga term na yan, noon, hindi naman ganyan. Ito po yung mga hindi lumalago. Abutin natin sila sa kanila pong kababawan. Ito po ang explanation ko. Iba naman yung panahon ngayon sa panahon ngayon eh. No, walang cellphone ngayon meron. So hindi mo siya pwedeng iparehas. Naintindihan niyo po yun. No, walang gera ng Ukraine tsaka Russia ngayon, hindi natatapos. So, hindi mo siya pwedeng iparehas. Yun po yung kamangmangan na maraming churches. At kung bakit ito po mga term na ito, I belong to you, I own you, you are mine, ay walang tigil na iniego sa atin ng God the Holy Spirit. It is simply because we are the bride of Christ. They understand that. Yung mga term na yan ay patungkol sa bride. Aking ka. Tayong mga anak ng Diyos, the blood-bought redeemed, tinira ng Holy Spirit, nakaranas ng amazing love at grace ng God the Father, nakatanggap ng biblical authenticated fresh manna or revelation from heaven. Pag binasa niyo ang Bible, marami pong term na ginagamit para sa atin. Yung salitang church. Isa dyan na yung the army of God, the pillar of God, the temple of God, the warrior of God. The church, the family of God, the ambassador of God. Yun po yung mga ibang term na ginagamit sa salitang church. Pero ngayon, dahil bababa na si Jesus, ang most, sabihin natin lahat, most, na hindi po nagagamit na term ng mga churches sa buong mundo kasi walang revelation eh.
ay yung salitang the bride of Christ. Dahil pakakasalan niya na nga tayo. In fact, yun ang reason ba't niya tayo ira-rapture. Are you with me? Para mapakasalan. Alam niyo, ang marriage ng Jew ay hindi nagkakalayo sa marriage ng church and the Lord. Sa Jewish marriage kasi, una muna mamamanhikan yung mga magulang. Pagka nagkasundo na po yun, so ang ibig sabihin, ito pong bride na ito ay para sa groom na ito at yun yung anak nila. At pagkatapos po, naalis na po yung groom. Ihanda na po yung titira nila ng bride. At pag naihanda na po yan, sasabihin po ng father ng groom sa kanyang anak, go, take your bride. So kung saan po siya naganda ng tirahan, aalis po siya ron at siya po ibabalik doon sa bahay ng bride at kukunin niya. Yun po ang sinasabi ni Jesus sa John 14:1-3. In my Father's house are many mansions. I will go there and will prepare a place for you. So umalis na po siya. Pagkatapos siyang bubuhay mula sa mga patay, 40 days, nagpakita siya sa mga apostle, tinuruan sila about the kingdom of God, at ni-remind sila ng lahat ng teaching niya nung sila ay kasama niya, and then He ascended to heaven. Acts 1:9-11. At ngayon, hihintayin niya yung order ng God the Father, Son, come down. At yun yung rapture of the church. At tayo kukunin niya at ihatid na rin sa ating tirahan upang makasama siya habang panahon. Ang beauty nito, ito. Dahil alam na ng bride na siya engaged na sa groom. Excited na siya. Araw-araw na bumalik na yung groom para yung kasalan maganap na. Hindi na pwedeng baguhin yun eh. Yun yung costume. Once na na-engage ka na betrothed, you are being betrothed, yan na yan. Hindi na pwedeng baguhin yan. Hindi ka na pwedeng paligaw, hindi ka na po pwede pang pumansin ng sinamang lalaki dahil ikakasal ka na. Sa custom nila, pagka nagpakita ka pa ng ibang attitude sa isang lalaki, that is unfaithfulness. Ang buong family mo, pati family ng groom, ay magagalit sa iyo. At pagka ikaw ay naging unfaithful, nag-resort ka sa fornication, you will be stoned to death. Ang church ngayon, hindi niya naintindihan yun. Na para sa kanya, walang consequences. Kaya unfaithfulness sa Lord, hindi biro yan. Kaya nga yung mga grace teaching ngayon, walang naitutulong yun. The more nagtuturo yung mga grace teacher ng unbiblical grace, the more na yung konting hininga ng kongregasyon pinapatay nila. Walang naitutulong. At yung kanilang mga grace theology at doctrine, ginawa nilang idol. Na para bang wala nang maituro ang Bible, puro na lang grace, kahit anong teaching nila, nakakabit yung grace. Imbis na ikabuhay, ginawa nilang theology. Napakasimple lang naman ng salvation Dinaligtas ka ngayon. Ephesians 2:8-9. By grace, you have been saved through faith in our Lord Jesus Christ. This is not your good works, so that no man can boast. So, your faith in Christ means salvation. Yun yung grace ng Diyos. Wala kang pinagpaguran, wala kang ginawa, wala kang pinaghirapan. You simply receive it. Kagaya nung magnanakaw na nakapako sa cross, katabi ng Lord, hindi naman ito nakababa, hindi nakapaglagay ng abo sa noo, hindi nakapag-Holy Communion, hindi nakapag-abuloy. So walang ginawang mabuti. Magnanakaw ka, kaya nga papatayin
pero naligtas. Bakit siya naligtas? Dahil nilagay niya yung kanyang faith kay Jesus. Ang tawag doon ay grace ng Diyos. Maliwanag po ba yun? So, ang problema nito mga grace teacher ay ito. Hanggang doon na lang sila. At kung meron mang idagdag, minimal. Kumaga po ba sa 100%, 10%. At puro grace na lang lahat. Actually, nung tinanggap mo ang salvation, that is the amazing grace of God, kailangan i-maintain mo yun. Yun yung problema nun, yung wala silang maintenance. And how you maintain your salvation? That is called the amazing grace of God through Christ, death, burial, and resurrection to save you from the power of hell. Then number one, you must live a life of love to God. Number two, you must live a life of faith to God and to His Word, to His promises. And then number three, you must live a life of obedience to all His commands. So doon mo may maintain yung grace na yan, yung salvation na yan. At sa kakasunod mo sa Panginoon, that salvation becomes salvation unto perfection. Kaya nga ang sabi na Lord, follow me. Hindi niya sinabing follow me once, follow me. Sabihin continually, tuloy-tuloy kang susunod sa Panginoon. Hindi ka titigil. Amen. Kaya tayo, sinusundan natin ang Lord. Yan yung pinakilala ko sa inyo. Kinabuhay natin. Tinuro sa inyo. Pinarana sa inyo. Kaya ang iba, they follow yung teaching ng bishop, na hindi naman bibili ka lahat, yung kanilang training program, yung kanilang fellowship, movement coalition, but not the Lord. Kasi po pwedeng binabanggit mo pangalan ng Lord, pinag-aaralan mo ang Lord sa discipleship, pero hindi mo kilala ang Lord. Ang daming Thomas ngayon, tsaka Felipe. Tagal-tagal na nilang kasama, hindi nila kilala. Hello? Kaya ang sabi ng Lord, if you see me, you see the Father. Because I and the Father are one, and the Father lives in me. Amen. Ay yung church ngayon. Daming seminar, conferences na inatinan, prophetic, hindi kilala ang Lord ng gusto. Marami silang naintindihan teaching, pero yung pagkakakilala sa Lord, little. Eh, yun ang pinaka-importante sa lahat. Kaya napakahalaga na dumating ang mga apostol para dalhin tayo sa Panginoon. Turuan tayong maging kagaya ng Panginoon. Gawing buhay na buhay sa atin ng Diyos. Hindi lamang yun ang sign na nakatira siya sa atin kundi yun po ay sign na ang Diyos ay buhay na buhay. Nararanasan. Paano nangyari yung tatay? Pag nakita nila ang Diyos sa ating buhay. Yung glory. Naramdaman nila yung presensya ng Diyos. Kaya nga sinasabi ng marami, dumaan lang siya, konting salita, kinilabutan ako. So they feel God. Nagiging daan yun para magkaroon silang curiosity to go after Him. And that happened through us. Sa pagsasalita natin. Kasi nasabi nilang alingkod siya ng Diyos. Anak siya ng Diyos. Babae siya ng Diyos. Kasi hindi naman nila sasabihin ganun yun. Malibang meron sila nakitang ebidensya. Nag-pray mo, gumaling. Amen. Sila po yun. Hindi makakilala, pero puno ng Diyos. Meron pong isang tao puro na mamamatay na. May sakit, di gumagaling. Namin ng doktor yung tumingin, di gumagaling.
Pinapagpasa Diyos na lang ng pamilya. Pinag-pray niya, gumaling. Di nag-donate ng lupa. Di may sarili ng lupa ang GCRC ngayon sa Dumaran. Sinasabi ko sa mga pastor, marami kang pinoproblema ang pambayad, hahanapin. Simpleng principle. Yung problema ko kung magkano kakaltasin mo, wala ka pang binibigay dyan, kakaltas ka pa. Ito, libre yung lupa, 320 square meter. Laki rin yun. Sa bayan. Sa GSI Shield na yun. Tapos committed na yung buong family. Ganun lang yung pagpapalago ng gawain. So, ba't ko kinukwento? Doon nila nalalaman ng Diyos buhay. No religion can match that. Yun yung Jesus is our shield. Alam niyo yung credential natin dito, ito, ang Diyos ay suma sa atin. Ang Diyos kasama natin. Ang Diyos buhay sa atin. Ako yun ang pinagmamalaki ko sa buhay ko Lagi ko sinasabi ito sa Diyos, sa ating Panginoong Isus. Nung tinawag niya ako, nagsimula sa kalsada, sabi ko, Lord, hindi ako kasing gagaling ng mga taong ito sa English, wala akong movement, wala akong coalition. Hindi ako nag-aaral sa Bible school. Kaya ako na-persecute kasi hindi ako nag-aaral sa Bible school. Kako, ikaw lang ang pag-asa ko sa buhay. Alam kong siya lang ang pag-asa ko Kasi, pagdating sa academic, sa professionalism, sa education, wala talaga ako ipagmamalaki. Tinatanggap ko talagang zero event ako. Kaya wala akong susulingan kundi ang Diyos. Kaya ako nagpakalalim. Lalo na nang maribil sa akin ang kailangan ko lang ikapuspusan ng buhay niya at yung lahat ng salita niya. Yun talaga ang kinain ko hanggang ngayon. Mas marami ko na-accomplish kaysa sa kanila. Mas matalino ako kaysa sa kanila. Sila, mga bata pa, pero mukhang matatanda na. O si tatay, habang nagkakaedad, no. Ano masasabi niyo rin? Yun tayo Kaya dapat, pinakikita natin sa lahat, ang Diyos sumasa atin. Akala nila ang Diyos nasa langit hindi maabot. Kaya tumingin sila sa atin, i-share natin ang Lord. Ikabuhay natin si Jesus. Makikita nilang ang Diyos pala hindi lang nasa langit, hindi lang nasa lupa, nasa mga taga-oras ng himala. Alala ko kayo magturo po sa isang well-known college sa Manila. Tinuruan ko po mga estudyante, mga magdudoktor, mga professor. Sabi po yung ginawa na Lord na pagdalaw. Natapos na po yun, malis na ako. So nag-interview. Sabi po ng isang profesora, well-known college po ito sa Manila. Mga estudyante rito nagdudoktor. Nung siya po'y tinanong, ito po'y Christian, taga-ibang fellowship. Ano niya sabi niya? Umiyak po ako nang marinig ko yun. Sabi niya, buhay na buhay ang Diyos sa taong ito. Daman-daman namin ang Diyos sumasa kanila. Umiyak po ako. Yun ang credential natin. Dapat ang lahat ng churches yan ang credential. Hindi yung diploma. Hindi yung talino. Hindi yung galing sa English. Kundi ang Diyos. Dahil yung gagawin ng Diyos, hindi magagawa ng diploma, ng movement coalition. Kaya tayo, hindi problema kung hindi ka nag-aaral Basta ibibigay mo ng gustong buhay mo sa Diyos. Ito, yung prayer
yung prayer cloth na ito, walang buhay ito. Dito nagsasalita. Pero nagpapagaling to. Ginagamit ng Diyos. Hello. Yung brochure, yung Jesus paper, walang buhay yan. Pero ginagamit ng Diyos. Ikaw pa kaya na tinira ng Diyos, hindi niya gagamitin mightily? Can you imagine kung lahat ng teaching sa buong mundo sa church ay ganito? Matagal na pong tapos ang buong mundo. Diyos lang naman ang kailangan ng buong mundo eh. Meron pa ba siyang ibang kailangan para pumasok sa langit? Wala namang pwedeng magligtas sa Kanya, ang Diyos lang. Walang pwedeng magbago sa sino man, ang Diyos lang. Walang pwedeng mag-solve ng problema ng mundo, ang Diyos lang. Kung ang teaching ay apostolic sa church, ganito kasimpleng truth, matagal na naligtas ang buong mundo. Kahit wala pang YouTube, walang Google, walang Twitter, walang TV, walang radio, walang internet, walang wifi. At lahat ay miracle working people. Isn't that so simple to understand? Ano man edad mo, ano man kulay mo, anyo mo, ano man ang pinag-aralan mo, illiterate ka man, pag ang Diyos nakatira sa iyo, qualified ka. Si Moses, anong sabi niya? Learn yan. Pagdating sa karunungan ng Egypt, siyempre siya susunod na paraon. Pero alam ni Moses na hindi niya pwedeng ilabas ang mga Hebrew bilang slave sa Egypt for 400 years sa pamamagitan ng training niya nung siya nasa Egypt. Alam niya hindi uubra. Alam niya hindi pwedeng itapat yun sa military might ni Pharaoh. Kaya anong sabi niya in Exodus 32 hanggang Exodus 33, verse 12 pababa? Anong sabi niya? I will not go unless you go with me. I will not go unless you go with me. Amen. Hindi ako pupunta ron malibang sumama ka sa akin. Alam niya na ang Diyos lang ang kailangan niya upang mailabas ang mga Israelite sa kamay ni Pharaoh. Alam niya na kailangan niya ng kapangyarihan ng Diyos para i-challenge ang earthly power ni Pharaoh. Alam niya kailangan niya ng power na para i-challenge ang lahat ng mga fake miracle na piniperform ng mga magician ni Pharaoh. I will not go unless you go with me. I will not go. Kaya sa dami ng hihingi ni Moses sa Diyos, isa lang ang hiningi niya. Exodus 33:18. Show me your glory. Show me your glory. Saan ako magpunta, nakita ko yung mga bishop, kagaya na minsan ako naging speaker ng isang gawain, mga professor dyan sa Pasig, mga theologian, mga religious leader. Dumating isang speaker na Pilipino galing UK, siya muna tapos ako yung pinakahuli na magsasalita. Kinakwento niya, na, dumating sa UK, nakita ko magagandang sasakyan. Nilihans ko yung Range Rover. Sabi niya. And I asked the Lord to give me this Range Rover. So, yun po yung church ngayon. Sabi naman ng isang pastor, nakita ko yung magandang bahay, nilihans ko. At hingi ko sa Diyos. Nang una ako nagturo nagpuntang Bacolod, nag-revive ng mga churches doon, napapunta ako sa isang pastor na na-revive, apostolic revival. Pagpasok ko sa church niya, mayroong picture doon, Pajero. Sabi ko,
Kako may picture dito sa bulletin board. Ay, sabi niya, Apostol, pinagpipray namin araw-araw yan para kay pastor. Yung prayer nila, pajero ni pastor. Nakikinig ba kayo sa akin? Yung iba naman, sweldo. Pinagpipray. Iba, sapatos, makeup, pulpul, lipstick, eyebrow. Roller coaster. Pambuldoser. Puro things. Ako wala ako against nung kung kailangan mo eh. Pero na-miss po nila ang key. Ang Jesus hindi ganon. Yun yung sinagot ko sa Diyos nung inalok niya ako noong 1988 eh. Lahat ng material things sinabi niya sa akin, in-offer niya. Yun ang secret. Hanggang ngayon, yun pa rin yun. At yun yung na-discover ni Moses. Marami siyang pwedeng hingiin sa Diyos na alam niyang kayang ibigay ng Diyos. Kasi nakita niya na kung gaano kakapangyarihan ng Diyos. Nakita niya yung 10 judgment ibinaba ng Diyos sa mga Egyptian. Nakita niya kung paano hinati ng Diyos ang Red Sea. Kung paano sila iningatan ng pillar of fire by night and pillar of cloud by day. Kung paano nagbagsakan ng press manna, pati mga quail, pugo from heaven. Kung paano lumabas yung mga tubig na yan doon sa out of the rock sa wilderness. Kaya sinalat. Kung paano sila iningatan laban sa mga hornet, sa mga snake, sa mga mababangis na hayop sa desert. Marami siyang pwedeng hingiin na kayang ibigay ng Diyos. Pero ang hiningi niya ay ang pinaka-the best. Show me your glory. He wants God. Hindi ba yan ang hiningi ko? Tinanong ako ng Lord, ano gusto ko sa buhay ko? Worldwide ministry, maging bilyonaryo. Television program, radio program. Maging sikat, maging tanyag. Maraming sasakyan. Bahay. Sabi ko, Lord, ang gusto ko ikaw. Ang hiningi ko ay ang Diyos, si Jesus. Bakit si Jesus? Hindi will ng Diyos. Si Jesus ang magdadala sa akin sa will ng Diyos. Yun po ang problema ng church. Hinihingi niya yung will ng Diyos. Hindi yung giver ng will. At teacher ng will ng Diyos. Yun ang hiningi ni Moses. At yung hindi ko hiningi, binigay niya lahat. Are you with me? Yan ang Gisai shield. Ang after tayo palagi ay sumati ng Diyos. Paulit-ulit. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng salitang nasa Joel 2:28-29? Yung salitang, in the last days I will pour out my spirit on all flesh. Alam niyo ba yung meaning ng salitang pour out? Alam niyo ba kung anong meaning nun? Ito po ang meaning niya. To flow continually. Dumaloy ng tuloy-tuloy. Kumbaga sa tubig sa ilog, umagos ng tuloy-tuloy. Ang sabihin, hindi mo lang minsan mararanasan ng Holy Spirit. Yung outpouring. Again and again hanggang gusto mo. What a revelation. Alam, papalakpak. Hindi niyo itong kayamanang ito. Hindi niyo ba nakikita yan sa ministry natin? Na buhay ni tatay, kada tayo rito. Kahit nasa abroad, nasa ang lugar. Pag may gawain tayo, baba ng baba ang Holy Spirit. Yun ang ibig sabihin. Bunga ng kawalan ng apostolic teaching, apostolic revival, anong ginagawa ng mga churches ngayon? Lord, revival, revival. Hanggang ngayon, hinihingi nila, paulit-ulit nating nararanasan. Sobrang pagka-late nila. I will pour out. It means to flow continually. To pour out again and again and again and again and again and again and again. Bakit kinakailangan mag-pray si Moses ng Lord, show me your glory? Bakit hindi lang i-reveal ng Diyos yung glory niya nang walang prayer? Ito po ang simpleng sagot. Hindi niya gagawin yun. Ay, lahat ng ginagawa ng Diyos, sagot sa panalangin. Kahit makapangyarihan siya kung walang magdi-desire, walang hihingi, walang magpapakita ng faith
ng eagerness, ng determination, ay walang ibibigay ang Diyos. Without faith, it is impossible to please God. Hinahanap ng Diyos yung sincerity ng puso. Nakita niyo yung marami rin yung fellowship. Nag-uusapan yung patungkol sa Holy Spirit pero wala naman nagdi-desire. But not Moses. Not Jesus is our shield. We desire it again and again. Lord, show me your glory. Lord, visit me. Lord, fill me. Nahanap ng Diyos yung sincerity ng puso. Yung desire, gaano ba kalaki? Siyempre, ang ibibigay niya sa iyo is more than a thing. It is more than the wealth of the world. It is God, the Holy Spirit. Siya ay precious, siya ay priceless, so divine, so sacred. Hindi pwedeng tapatan ng pera ng mundo. At siya ang kailangan ng lahat para makarating kay Jesus. Dahil siya ang magre-reveal sa Panginoon sa lahat. Siya ang magbe-break ng yoke. Actually, yung salitang the anointing breaks the yoke sa Isaiah 10:27, ang talagang dapat na gamiting term dyan, okay din ito, pero dagdagan natin para mas maging maliwanag. Yung salitang the anointing breaks the yoke, ang talagang word na dapat gamitin dyan ay salitang destroy. Not just break. Kasi pag sinabi mong break, ito kagaya nito, tumumba, nabasag, yan, break na to. Pero yung destroy talaga, pinulbos mo to, hindi na to pwedeng buuin. Isa yun sa trabaho ng Holy Spirit pag kinumpronta niya si Satan at ang mga gawa niya. Totally talaga, i-destroy niya. Kita niyo, pag chinek up ng doktor, yung mga may cancer, yung cancer patient, nagugulat yung doktor, wala nang bakas ng cancer. Dinestroy ng Holy Spirit yung yoke, yung cancer. Hindi binirek. Kasi pag sinabi mo binirek, mula sa malalaki, pinaliit niya lang. Naintindihan niyo yun? Parang gate. Ito, limawa, gate. Binirek ko lang ito, nahati, nasira. Pero pwede kong buuin eh. Pag destroy, hindi mo na pwedeng buuin. Naintindihan niyo yun? Napakaganda ng paliwanag, Kaya ang Gisai Shield, ang una nating hinihingi sa mga prayer natin, lalo ngayon, ay yung lagi tayong mapuspos ng Holy Spirit. Listen to what Jesus said. Luke 11:13. Jesus said, if you then, being evil, know how to give good gifts to your children. Now listen to this. How much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Do you hear that? Ulitin natin, Jesus said, Luke 11:13, if you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Now, i-explain ko po ito. Kasi pag binabasa nyo ito, minsan, hindi nyo naunawa, nakala nyo kayo po yung evil. Ang sinasabi niyang evil dito, yung mga kausap niyang hypocrite nung panahon na yan. Sabi niya, kayong mga evil, kayong mga hypocrite na mga pariseyo, kayong mga high priest, naintindihan niyo ko? Kayo yung mga Jew, na masyadong religyoso, pero ayaw ng Diyos, na nire-reject ako, nagbibigay ng magagandang bagay sa inyong mga anak. Naintindihan niyo po ako. Naintindihan niyo yun. How much more yung inyong amang sumasalangit na napakabuti sa lahat, hindi ibibigay sa inyo yung Holy Spirit kung hihingiin niyo sa Kanya. Tayo po mga anak ay nabubuhay in the greatest season of God's visitation. We are living in the greatest season of God's visitation. Kaya pag tayo po'y nananalangin,
Ano man po yung gusto nyong i-petition sa Diyos, as long you need it, hindi po ito vanity, hindi ito wants, hindi ito lust, but need. Unahin po natin hingiin palagi sa Diyos ay yung mapuno tayo ng Holy Spirit. Hingiin natin lagi niya tayong dalawin. Sapagkat siya po yung magdadala sa inyo sa lahat ng pangangailangan ninyo. Are you with me? Siya yung maglilid sa inyo sa tagumpay ng buhay, sa pag-aasawa, pagninegosyo, pag-abroad. Siya magbibigay sa inyo ng tamang sagot kung paano nyo ililigtas sa inyong pamilya, paano kayo magka-cancel. Siya magbubukas ng mga opportunity inyong papasukin. Siya yung magtuturo sa inyo kung paano iwiwin yung inyong mga barangay, paano kayo mabubuhay sa Espiritu Santo. Siya yung magbubukas ng inyong kaisipan. Nagbibigay sa inyo ng pag-unawa. Anong kumpanya yung papasukan mo sa abroad? Anong barko yung sasakyan mo kung bago ka pala nag-a-apply? Siya maghahatid sa iyo sa iyong victorious future. Siya magpaparana sa iyo ng unlimited favor ng Diyos. Siya magkukuhi kayo ng mga salitang binabasa mo. Siya magbibigay sa iyo ng malaking pag-unawa sa mga aral at turo ni Tatay para mapabilis yung living like Jesus mo. Siya magbibigay sa iyo ng mga kapahayagan kung paano i-reach out yung asawa mong lalaki at babae, kung paano dadalhin yung mga anak mo sa Panginoon. Kaya napakahalagang lagi tayong puspos ng Holy Spirit. At para lagi tayong puspos, lagi natin hingiin sa Diyos, sa Panginoong Hesus, na lagi niya tayong bautismuhan sa Espiritu Santo. At meron po kayong assurance, ang sabi ng Panginoong Hesus, pag humingi kayo sa God the Father ng Diyos Espiritu Santo, bibigyan niyo kayo. Bibigyan niya kayo. Kaya hindi nyo napansin si Tatay rito, lagi tayong puspos. Kagaya kanina, anong sabi ko? Lord, more. Anong more yung hiningi ko? Ano yung more na yun? Holy Spirit, more in feeling, more glory. Are you with me? Do you understand that? At pag naranasan mo siya, lalong lalaki ang uhat gutom mo sa Kanya. Siya ay magtuturo sa iyo ng banal na pamumuhay, malinis na pamumuhay. Eh ngayon po, marami nagdidefine ng holiness mukhang biblical, pero hindi nila ma-attain yun. Because they miss the leader, the Holy Spirit. Alam niyo, lahat ng bagay ng Diyos, maunawaan mo lang in the Spirit. Lahat. Kahit theologian ka, scholar ka, pag hindi ka puno ng Holy Spirit at you are not in the Spirit, hindi mo siya maintindihan. Passable ka lang doon sa hermeneutics, sa homiletics, sa contextualization. Pero yung supernatural life, yung Christ life, yung doing Christ works, yung being where Christ is, yung nag-ooperate ka sa lahat ng gifts of the Spirit, wala sila na. Hindi mangyayari yun. Kanya sa Bible, pag binasa nyo, kahit na walang pangalan, pag puno ng Holy Spirit, nagpiperform ng signs, wonders, and miracles. Sino po yung isa ron? Si Stephen. Kasama lang si Stephen doon sa mga kagaya ng anak natin sa Imperial na naghihiwa ng sibuyat at kamati sa lamesa. Mamalengke. Naglilinis ng lamesa at nagpapakain doon sa mga widow. Hellenist Greece. Hellenist Greek. Are you with me? Nung napuspos ng Holy Spirit, ano pong sabi po ng Acts 6, 7, and 8? He performed signs and wonders and miracles. Walang pangalan yun. Nasa kusina lang yun. Are you with me? Pero yung mga high priest, yung si Caiaphas, si Anas,
Yung mga Pariseo, Skriba, Saduceo, theologian lahat yung mga scholar yon, walang ma-perform na miracle yon. Because they reject the Holy Spirit. Yan ang sabi nila, yung miracle ng Lord is satanic. Hindi gawa ng Holy Spirit. At yun ang unpardonable sin. Na ikinokonek mo ang gawa ng Diyos sa gawa ng Diablo, and deliberately ayaw mong magbago. Yun yung kaso nila, unpardonable sin. Kasi wala silang balak magbago ng theology. Na para sa kanila, Christ is evil, His power comes from the devil, yun po ang pinakamabigat doon. At yun yung warning ko sa lahat ng pastor at bishop ngayon sa buong mundo. Huwag mong i-equate yung mga miracle na ginagawa ng mga apostle sa ibang bagay kung hindi mo naintindihan. Keep your mouth shut or perish. Are you with me? Ayaw ng Diyos na yung gawa niya ikinakabit mo kay Satan. Hindi niya tatanggapin yan. That is blasphemy. Are you with me? So, dahil nabubuhay tayo ngayon sa greatest season of God's visitation, we are living in the era, the greatest era of the Holy Spirit. So, kinakailangan, sumunod tayo sa Lord. Sa ating mga prayer, humingi tayo sa Kanya. Humiling tayo sa Kanya, lagi niya tayong puspusin ng Diyos Espiritu Santo. Huwag kang makontentong napuspus ka na ngayon. Ako, pag uwi ko mamaya, papapuspus na naman ako. Amen. At habang napupuspus tayo, si Satan at yung kanya mga gawa, nauupos lahat yan. Huwag kang makontento sa dala-dala mo. Iba yung kahapon, iba yung ngayon, iba na naman bukas. Kaya mahalagang mabuhay tayong kagaya na Lord, malinis, banal, yung puso busilak, God's conscious. Hindi ka kasi pwede maging God's conscious malibang puno ka ng Holy Spirit. Imposible. Hello? Hindi ka pwede mag-operate sa mind ni Jesus malibang puno ka ng Holy Spirit. At lalong wala kang miracle na ipe-perform pag hindi ka puno ng Holy Spirit. Ganun sabi ng mga theologian, mga may doctorate na mga pangalan ay Doctor Theology from America, kung saan graduate ng mga theological school. Totoo po yun. Talagang nakakabalis naman sila pagdating sa theology. Pero walang power po yun. Kaya pag may sakit yung kongregasyon nila, anong sabi nila? May kongregasyon tayo rito ng doktor, pa-check up ka. Ando doon lang yung center sa kabila ng LA, sa tabi ng hamburger house. Punta ka doon. Turo nila sa hospital. Sa atin, lapit ka rito. Ano sakit mo? Cancer, huwag kang umiyak. Parang langaw lang yung nabubugawin namin ni Jesus ngayon. Taas yung kamay. Totoo po ito. Wala silang power. May diabetes yung attendee nila. Anong sabi ng doktor? Puputulin daw, pastor. Paputol mo na. At least may isang paa ka pa. Hindi na ba kaya ng insulin? Hindi na po kaya. Paputol mo na. Sundin mo, doktor. Galing sa Diyos yun. Ay dito. Tanong kung gaano kataas yung blood sugar mo. Lapit ka rito, taas yung kamay. Mamatay ka, mamatay ka. Mataas na diabetes, blood sugar, mamatay ka. Pati yung sama ng loob, mamatay ka. Etong nawala yung sama ng loob, galing na siya. Nirarayuma ka. Gumamit kang karunungan, makinig ka kay pastor, theologian to. Humanap ka ng wheelchair. Ba't ka nagpapakahirap maglalakad diyan kung nirarayuma ka? Gumamit kang wisdom, mag-wheelchair ka. Dito, tayo! At nila ako nagpapatayo. Lahat ng mga anak ng apostol sa buong Pilipinas at buong mundo ay nagpapatayo. Pastor, dalian mo, pastor. Yung tatay ko naghihingalo, pastor. Takbo si pastor. Mga Amerikano po ito. Hindi ako nagpapatawa. Totoo po ito. Mga theologian to, magagaling, matatalino. Lalaki ng mga churches sa Amerika.
Kasi yun lang naabot nila eh. Para lang naman reliyon yan. Ang dami-dami attendee ng mga religious people, pero ganun kababo yung buhay nun. Hindi ligtas. Yun po yun. Dami librong sinulat. Yun po yun. Dating si pastor, theologian, ay buti tinawag mo ko. Sabay po kayo sa panalangin ko bago kayo mamatay. Eh, siyempre, sisave niya to. Ay tayo, wag po kayong umiyak. Hindi siya mamamatay. Demonyo ka ng kamatayan, labas! Ay dito mayo, nabuhay. Amen. May poses. Pastor, may poses. Hoy, theologian ako. Hindi ako espiritista. Dalhin mo sa mental yan. You see, totoo po yan. Eh dito, lumalakad pala yung mga anak ng apostol, sabi ng mga demonyo, I quit. Sabi sa akin ni nanay nung isang araw, actually, isang araw to eh. Pag nasa labas kami ng bansa, tapos na kami mag-minister, uusap kami, minsan sa hotel, kumakain kami, minsan sa restaurant, usap kami dalawa. Akin yung sinasabi sa akin, pa, bakit ganun? Kada tayo ko may nangingisay. Sabi niya, hindi ako wala nang nakikitang may nangingisay. Palagi may nangingisay. Kahit saan ako magpunta, lalo na pag mga bago yung nagsisiatin, may mga nangingisay. Eh ako kasi grabe yung power mo. Ganun po kasimple. Hindi makapagtago yung mga masasamang espiritu. Eh, sa Amerika, sa Europe, sa Singapore, akbay-akbay nila yung mga poses eh. Kasama nilang kumakain, pero posisyon. Dito sa atin, pag nakita lang tayo, huwag kang lalapit sa akin. Taga-oras ka ng himala. Hindi makapagtago eh. Lalo na pag sinanay, bigyan kayo ng Diyos ng pagkaunawa. Ang solusyon sa problema ng mundo, nakatira sa inyo. Hindi siya isa sa solusyon, siya ang tanging solusyon. Nung last Friday, nakita niyo naman kung paano tayo rito magpalahon ng iyak. Pagka ganun, kinakausap ako ng Holy Spirit nun. Nag-a-appel ako sa God the Father about the revelation. At least meron na kayo understanding pag nakikita niyo si tatay na ganun. Ba't ko siya tinuturo sa inyo para alam niyo kung paano kayo dinidil ng Holy Spirit, paano niya kayo tinuturoan maging pamilyar kayo. Kinasanayan ko na yung pag umakit ako ng pulpito, kahit sa ang pulpito, saan man ako magpunta, basta pulpito ko. O pulpito ng iba, basta ako pupunta ng pulpito. Actual sa pulpito, kakausapin niya ako. Maaaring hindi niya gawin sa inyo yun, pero meron kayo understanding. Maging pamilyar kayo sa kanyang leading. Dapat alam niya yun. Kasi gusto niyang ma-stable kayo. Kaya ako, alam ko nakakausapin niya ako. Hindi ako nagbabaka sakaling baka kausapin niya ako. Alam na alam ko, pag umakit ako ng pulpito sa anumang lugar sa Pilipinas at buong mundo, kakausapin niya ako. Pero yung sasabihin sa akin, direct revelation para sa inyo. Hindi ko man siya ubusin lahat, pero kahit pa paano may babanggitin ako. Kasi iba, hindi naman talaga kailangan pa nung time na yan. Kung ano yung kailangan, yun yung pinapaabot ko. Kagaya ngayon, kinukwento ko sa inyo yung nangyari rito last Friday. At kinukwento ko yun para maging pamilyar kayo sa kanya. Kagaya ni Abraham, hindi siya nagbabaka sakaling ang Diyos ang nagsalitang ihalay niya si Isaac. Pamilyar siya sa tinig ng Diyos. Kasi lagi niyang naririnig. Kaya pag sanay ka sa leading ng Holy Spirit, sanay ka sa tinig ng Diyos, hindi ka pwedeng ma-deceive. Kaya gusto niyang matutuhan niyo yun. Bahagi yun ng inyong walk with the Lord or walking with the Lord. Bahagi yun ng inyong being like Jesus. Bahagi yun ng inyong growth, ng inyong perfection. At yun ang isa sa pinakamasarap na bahagi ng buhay natin. We are led by God.
Spirit-taught, Spirit-led, Spirit-filled, Spirit-control. So we live in the Spirit. Kahit nasa lupa ka, parang nasa langit ka. Dahil ang Diyos araw-araw kasama mo. Hindi ka maubusan ng revelation. Kaya yung lagi kong sinasabi sa inyo, tinan niyo si tatay, pag nag-minister, tinan niyo yung mga kilos si tatay sa pulpito, lalo na pag malalaking mga event yan, yung mga miracle na piniperform, you learn. Yun yung maganda pag may tatay ka. Kasi kahit magbasa ka ng libro, hindi mo magagawa yun. Kasi wala naman nagpakita sa iyo eh. Remember, ang sinundan ng mga apostol ay hindi multo. Nakikita nila ang Panginoon kung paano gumalaw, kumilos, kasama nila. Eyewitnesses sila. Are you with me? The same with us. At yun ang sinasabi ni Paul, imitate me as I imitate the Lord. Yun yung pagkakaiba ng may tatay ka. Magsimula na kayong mag-aral sa bagay na ito. Mapapabilis yung inyong gagawing dakilang bagay. Kasi sa lahat ng hinaharap natin sa buhay, iba-iba ang sitwasyon. Kaya ilid ka ng Holy Spirit. Ako lahat ng tinuturo ko, Japan, Hong Kong, leading ng Holy Spirit lahat yan. May mga notes akong dala, puro revelation yun, pero hindi ko nagagamit yun. Pati yung tinuturo ko sa inyo ngayon, revelation to. Nagbabasala ako ng testimony. Pero yung teaching sa notes, wala pa ako sinasabi sa inyo. Yun yung uniqueness ni tatay. Even though alam ko, meron pa sa ibang bansa, pero hindi nila ako spokesman. And I don't know kung sino sila. Ang alam ko kung sino ang Diyos sa ating lahat. Are you with me? Kaya nga, yung relation to deep to personal. Alam niyo kasi pag kinakausap po tayo ng Diyos, mula sa ating God the Father, Panginoong Hesus, ang God the Holy Spirit. Too personal yan eh. Yung maraming bagay na hindi mo maririnig sa sino man, hindi mo mababasa sa libro, hindi niya lang ituturo sa iyo, isisimplify niya. At pag nagsalita siya sa iyo, kahit konti lang sinabi niya, tsak, nabago ka na. May nangyari na sa iyo. At pag lagi kang punong-puno ng Holy Spirit, because you ask for it, Lord, show me your glory. Kahit saan ka pumunta, they will see God in you. They will feel God in you. And they will be attracted to God that is in you. Yun ang salvation nila. At kahit anong comparison ang gawin nila, unique ang buhay mo. Because the divine difference is not education, it's not academe, it's not professionalism, but God Himself. Alam niyo, maraming dakilang bagay na magaganap sa move ng Diyos ngayon, the greatest move. Hindi abot ng isip natin. Pero kinakasabi ka nating mangyari. Because the Spirit of God bear witness in our spirit. It is His work. It is happening. He is the one who do that. Ako, excitement ko sobrang laki. You have to go big time. Marami na ako schedule hanggang 1 taon yan. Pero kino-confirm ko pa. Kasi gusto ko malalaki auditorium. Ayaw ko pumunta ng isang bayan ng attender yan, 500, lalo Pilipinas. Of course, natutuwa tayo may maligtas na isa o 10, 500 pa, di mas natutuwa tayo. Pero kung may revelation ka, that is insufficient. I want the whole city. Penetrates the whole nation. Ang issue ng faith, hindi problema yon. Pag puno ka ng Diyos, ikaw yung taong punong-puno ng pananampalataya. Anong sabi ron? Basahin natin ha. Thank you, Holy Spirit. Lipat po tayo ng Acts 6. Acts 6.
Thank you, Jesus. Look to tatay and listen. Napakaganda po nito. Acts 6 verse 3. Therefore, brethren, seek out from among you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over these businesses. Ito po yung napagkasundoan ng mga apostle, pinaabot sa mga alagad, para i-resolve po yung problema sa pagpapakain sa mga Hellenes, mga widow, dahil sila po yung napapabayaan sa araw-araw na rasyon ng pagkain. At ang sabi rito, yung hahanapin yung mga tao, hindi lang magaling magluto, hindi lang masipag. Ang unang-unang condition ay merong good reputation. Ang ibig sabihin, yung buhay niya, umabot doon sa standard ng Diyos. Yung biblical principle, pinamuhay niya. Maganda ugali, teachable, submissive, may good behavior. Nakikita yung fruit of the Spirit. Naiinitan sa kakaluto, pero nakangiti. Amen. At yun lagi kong sinasabi sa mga pastors, sa ministry natin sa ibang fellowship. Kayo mga pastor, kayo mga nagtuturo, kayo mga worker, kayo mga usher, dapat lagi kayong nakangiti. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Kung magtatanong yung may-ari ng eroplano, bakit wala nang sumasakay doon sa eroplano niya? Kung magtatanong yung may-ari ng malaking hotel na 5-star, bakit walang kumakain doon sa restaurant niya? At bakit walang pumapasok sa mall na pag-aari niya? Isa lang ang sagot ng lahat. Yung nagbabantay doon, yung flight steward, yung waiter mula sa cook, hanggang doon sa host at receptionist, lahat nakasimangot. Nagdadabo. Sino pa kakain sa'yo? Hindi nagpunta ron yung customer para simangutan mo. Nagpunta ron ang customer kasi nagugutom, gusto niyang kumain. Idagdag pang nagbabayad siya. At ito rin ang sagot kung bakit maraming attendee hindi na uma-attend ang gawa, hindi na bumabalik kasi yung pastor hindi ngumingiti. Yung usher may problema sa asawa, anak, magulang, kapatid, dala-dala roon sa gawain pag nagkakamay. Welcome! Pag tinanong ng bagong dalo, sister, saan po ko upo? Ayun laki-laki mo na, kita mo yung bangko Dapat lumakad ka na lang. Hindi siya nagpunta doon para sigawan. Nasigawan na nga siya ng asawa niya. Sisigawan mo pa. May dinaramdam na nga. May sakit. Amen? Inindihan niyo po ako. Dapat lahat nakangiti. Ito sila, kahit nainitan sa kusina, lumuluwa sa dami ng sibuyas na hiniwa, nakangiti. Yan ang ibig sabihin, may good reputation. Isa lang yung asawa ko, may asawa. Walang boyfriend. Tatay, nakasulat yan dyan, maniwala ka sa akin, walang boyfriend. Walang girlfriend. Hindi nagmumormor. Tagaluto lang ako, luto ng luto. Yung mga kumakanta dyan, kain ng kain kami, luto ng luto. Sila nasa camera, kami nasa kusina. Yung mga intercessor, iyak ng iyak, lalakas kumain, hindi na naisip kami rito, umiyak, nag-iwa ng sibuyas. Naiintindihan niyo yun? Yung mga pastor, hindi nga lang si pagbayad, walang ibinigay, pitas kain pa ng kain, utos pa ng utos, humingi pa ng sabaw. Sila po hindi ganun. Maganda reputasyon. Ngayon, ang daming pastor, yung reputasyon, so bad. Pero pastor yun. Yung ugali, incredible. Pero pastor yun, bishop yun. Alala ko nga si Rapi, sabi ng mama niya, anak, tumulat ka sa papa mo, ayoko. Si Rapi, anak tinawag ng Lord, ang papa mo, tumulat ka sa kanya, maglingkod ka, ayoko.
Eh bakit anak? Inaaway ng mga pastor yung papa ko. Ayoko maaway. Yung wala rin siya tayo niya maglingkod kasi inaaway ako, nakikita niya. Eh sabi ni nanay, nung nakita mo, nung inaaway papa mo, naawa ako kay papa. Inaaway na nakangiti pa. Na niya maintindihan. Amen. Good reputation. So, ano po ikalawa? Na kondisyon? Full of the Holy Spirit and wisdom. Verse 5. And the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit. Do you hear that? Full of faith and the Holy Spirit. Kapag puno ka ng Holy Spirit, puno ka ng wisdom, puno ka ng faith. Hindi pa po tapos yun. Verse 8. And Stephen, full of faith and power, did great wonders and signs among the people. Pag puno ka ng Holy Spirit, puno ka ng wisdom. Pag puno ka ng Holy Spirit, puno ka ng faith. Pag puno ka ng Holy Spirit, puno ka ng power. So araw-araw, pagka kayo nagpipray, intang understanding, humingi kayo sa Diyos ng Espiritu Santo. Sabi niyo, Lord, fill me today, fill me, fill me. Yesterday, you fill me, but that is yesterday, I want it today. Bukas na naman. Wala akong kausap dito. Punuin mo ko. Puspusin mo. Amen. At kung desperado ka, sumamba ka rin, huwag kang umalis hanggang hindi ka napupuspos. Wait upon the Lord. Huwag ang Diyos ang pag-intahin mo, ikaw ang mag-antay sa Kanya. Hindi siya nawawala. Ang hinahanap niya, determinasyon mo. Sincerity. Yung desire na gusto niyang makitang mahalagang mahalaga siya sa iyo. Na ayaw mong mabuhay, umalis ng bahay nang wala siya. Sino rito yung uminom ng tubig araw-araw? Hindi nyo pwedeng sabihin sa sarili nyo, hindi na ako inom ng tubig ngayon kasi uminom na ako kahapon. Hello? Iba yung ininom mo kahapon, iba yung ininom mo ngayon, at iba na naman inumin mo mamaya at bukas. Ganyan sa Diyos Espiritu Santo. Alam po, sabi po ng Zechariah 10:1, Ask me for the rain, and will give you the rain in the time of spring. Yung pong spring, yung po yung panahon na yung mga tinanim nagsisimula ng lumabas. Pero kailangan siya po ay madiligan. Are you with me? And rain is the type of the Holy Spirit. Humingi ka sa akin ng ulan, papadalang kita ng ulan. Kita niyo, early church, Acts 1:14, pray ng pray, tapos nag-assemble sa upper room, Acts 2:1-4. Siya lang hinihingi nila, yung pagdating ng Holy Spirit. Kaya ang pagdating, mighty, rushing. They ask for it. Alungkot po ang church ng hinihingi niya, revival. Hindi pa nga apostolic, revival lang, mali pa po yung kanilang priority. Huwag nilang hingiin ng revival. Ang hingiin nila, Holy Spirit, na magdadala ng apostolic revival sa pamamagitan ng Living Life Jesus Church. Are you still there? Naintindihan niyo po ako. John 14:15-17. Jesus said, if you love me, keep my commandments. Now watch this. And I will pray. Jesus said, I will pray the Father, and He will give you another helper. Who is He talking about? Sino po yung helper? God the Holy Spirit. And what is the purpose? That He may abide with you forever. Tinanggap na po natin siya. Nanahan na siya sa atin. Pero hindi tayo kontento ron. Measure pa lang yun. Are you with me? The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him. Watch this. For He dwells with you and will be in you. Dwells in you and will be in you. Do you get that?
Dwells in you, nasa sa iyo na, and will be in you. Nasa iyo na at sa iyo pa. Maliwanag po ba yun? Taas po yung dalawang kamay ng kausap ko rito. Kaya napakahalagang tayo po ay nabubuhay na malinis at banal. Dahil anuman tubig, para mapakinabangan mo at mainom mo, dapat nakalagay sa isang basong malinis. Isa lang naman talaga ang magandang definition ng holiness live His life. Marami pong meaning. Separation from the world. A life of seclusion. A life of consecration. Obedience to God's law. Pero pag talagang sinamap mo siya, isa na lang talaga ang iniikutan yan Ipamuhay mo ang buhay ni Jesus. Kasi ang Lord, wala siyang panahon sa bagay ng mundo nung nandito siya sa lupa. Sa kanyang pagsasalita, pananamit, pagkilos, paggalaw, hindi mo makita ang system ng mundo at spirit. Nasa kanya. Wala kang makita kahit isa. Iba yung pananamit niya, iba yung pagsasalita niya, iba yung pag-uugali niya, iba yung kilos niya, iba yung galaw niya. Nabuhay siya para sa Diyos at kalooban ng Diyos. Wala nang iba. Makasama man niya mga makasalanan, ang reason niya hindi para gumawa ng kasalanan, kundi para magligtas. Yun ang Lord. Nagpupunta mo siya sa lugar na maraming makasalanan, hindi para magkasala. Para iligtas yung makasalanan. Maliwanag po ba yun? Ang buhay niya unique. Yung lahat ng ginagawa ng mga Pariseyong nagpapalungkot sa Diyos, hindi mo makikita sa Panginoon. Ang tanging ginawa niya ay mga bagay na nagpapaligaya sa God the Father. Kaya ang response ng God the Father ay ito yung aking bugtong na anak na kinalulugdan. Pakinggan niyo siya. Hindi malulugod ang Diyos sa sino man, malibang maabot mo ang standard niya. At mabuhay ka para sa Kanya na ang tanging mithiin ay paligayahin siya. Pagka yun ang naintindihan mo at ang motivation mo, love, yung kamatayan sa sarili, hindi problema yon. It is a joy. It is a joy. An honor. An opportunity. A privilege. Amen. Unawaan niyo po yun. Lagi po tayong maging aware na siya po ang kasama natin dito. Lagising mo sa umaga, Father, I love you, Lord, I love you, Holy Spirit, I welcome you. Not only I welcome you, control my day-to-day. Control my life, lead me. Siya yung maglilid sa'yo sa prayer para ipulpil yung Romans 8:26-27. Siya ang maglilid sa'yo. Siya yung mag-groaning, mag-weeping. So you are praying the will of God. Kasi alam niyo, maraming will ng Diyos sa isang araw na hindi natin alam. Hindi makukuha na ordinaryong prayer kasi hindi mo nga alam kung ano yun So the Holy Spirit intercede. Siya yung intercessor. Ikaw yung vessel. Are you with me? Parang sasakyan, ikaw yung sasakyan, siya yung driver. Naunawaan niyo po yun. At ang maganda to. Thank you, Holy Spirit. Alam mo ba ninyo na marami nakiklaim po ng Romans 8:28 mali lahat yun? Memoryado niyo yun Anong sabi ron? All things work together for good to those who love Him, for those who love Him, and who are called according to His purpose. Tama ba yun? Tama ba yun? Magmula noon, narinig ko, kiniklaim nila yan. Evangelical, charismatic, full gospel, prophetic. Alam niyo, nakakalungkot. Kahit theologian, minsan sabit yung theology. Hindi mo pwedeng i-claim yan. Naging independent verse. Hindi po pwede yun. You have to read the context. May ko kayong halimbawa. Itong carpet na to. Alam niyo ba, kung ito'y talagang bibili natin ng gusto, kami ang talagang dapat ibayad dito nung ito'y binibili nila 3 milyon.
na mga carpet na to. Mahal yan. Akala nyo, ganyan lang yan. 3 milyon. Pero nakuha ni Nana yan, na hindi siya umabot ng 3,300,000 lang. So, paano nagkaganon? Nilid siya ng Holy Spirit. Are you with me? So, yun yung sinasabi kong mahalaga ang leading. So, hindi siya nagkaganon nang walang prayer. Doon pumapasok yung Romans 8:26-27. Nag-travel tayo, nag-weeping, nag-groaning, according to the will of the Father. Kasi ang will ng God the Father, hindi 3,300,000. Kaya yung mga nagkiklaim ng all things work together for good na walang prayer, hindi nagwo-workout yun. Disaster yun. Nare-reverse lang ng Lord yung gawa ni Satan para maging beneficial sa iyo kung ikaw yung inaatake niya, pagpuno yan ng panalangin. Nare-reverse siya ng Diyos. Kagaya ng kinakwento ko, di ba nagpunta akong Papua New Guinea, tapos na yung gawain. Sabi ko sa mga staff at sa mga pastor ng Papua New Guinea na, meron ba rito isang lugar na malapit sa dagat, na pwede tayo magmerienda kasi gusto ko ng hangin na sariwa. Yung nagdadrive, sanay naman siya. Naliligaw na kami. Talaga, naligaw kami. Narating po kami doon sa pupunta namin, madilim na, magsasara na yung restaurant. Kasi may curfew sila Pero, all things work together for good. Kung hindi kami naligaw, hindi ka mauwiwin yung anak ng ambassador. Hindi ka mauwiwin yung ambassador. Inalaw ng Lord na maligaw kami para mailagay kami sa oras niya, yun yung all things work together for good. Dahil nag-groaning tayo, na bago niya ipangyari yung timetable niya, inilagay niya tayo ron. Kasi gusto niyang magligtas. Hindi naman natin alam. Ang gusto namin kumain, pero gusto niya na pagpunta ko doon, andun yung anak ng ambassador, masisharean ko, at sasabihin sa papa niya, tatawagan ako sa telepono, at yung ambassador, tatawagan ko sa telepono, at papatangkapin ko kay Kristo. Ikalawa, pray ako, nasa Erming Garcia kami. Pray, thanks. Puro thanks, Yako, Riambo, Boshika. Malakas kasi iba-iba yung thanks mo Talagang ikaw lang yung dapat makarinig sa lakas ng palaho na, talagang grabing iyakan yan. Nung time pang yan, ang dala ko palang sasakyan, bisikleta. Bisikleta, mumurahin yun. Second hand ata yun So, yun yung BMW ko. So, drive ako, bisikleta. Sino niwala ang galing kong mag-drive pag bisikleta? So, biglang naplat. Di ko isipin mo, diablo yun. Kung ikaw hindi gumagamit ng common sense, sabi mo, demonyo ka, satanas, nasa gulong ka. Pinalat mo yung gulong kung lumayas ka rin. Naplat Sa tapat ng isang bahay, naplat yung bike ko. All things work together for good. Yung groaning ko, yun ang purpose. May lumpuron sa loob. Naka-wheelchair. Sabi ng Holy Spirit, kumato ka sa pinto. Pakilala ka. Sabihin mo, lingkod ka ng Diyos. Nang marinig po ng lumpo na lalaki, nalingkod ako, pinapasok ako. Sabi niya, will you pray for me? Now I know kung bakit ako naplat. Kasi kung di ako naplat, hindi siya lalakad. So to make the long story short, pinag-pray ko po siya, tumayo. Yun ang all things work together for good. Kaya kiklaim mo lang yan na walang prayer. Hindi nagwo-workout yan. Ako ba nagtuturo rito ng maayos? Naintindihan niyo yan. Isa, nagpipray kayo. Kayo mga dalagat binata. Bigyan kayo ng Lord ng mapapangasawa. Then biglang may dumating si brother. Niligawan ka. Sinagot mo. So makalipas yung ilang buwan, nag-aaway kayo. Yung lahat ng pinainom sa'yo ni brother na tubig, halo-halo, na binili niya puto,
At saka yung mga kwek-kwek doon sa tabi-tabi ng kalsada na sinausaw sa suka, sinabi niya sa iyo lahat. Kasi ayaw na sa iyo ni brother. So masama loob mo, umiiyak ka. Dapat matuwa ka. Yun yung sagot sa groaning mo ng Holy Spirit, hindi siya yung para sa iyo. Inaalis ka ng Lord. Hindi kayo nagkatuluyan. Kasi hindi pa kayo kasal sinisingil na yung pininom sa yung tubig. Tsaka pinakain sa yung halo-halo. Kung nag-asawa na kayo, ano kaya sa tingin mo yung mangyari sa iyo? Doon siya nakakagalaw. Kasi hindi mo alam na yun yung karakter niya. Pero alam ng Diyos. All things work together for good. Because you pray in the Spirit. And God work the situation and turn it around for your good. Mukhang pangit, pero sa mata ng Diyos, yun yung kailangan mo. Kasi yung kanyang plano, may panahon. Kaya yung pag-aantay sa Diyos, mahalaga yan. Nakariga po ako ng isang istorya. Ganda po nito. Isa pong babae ng Diyos. Wala siyang ginawa kundi magtangs na magtangs. Tangs ng tangs ng tangs. Araw-araw po yun. Ngayon isang araw, lumabas na siya dahil yung kotse niya. So nagulat po siya nung siya po yung nagdadrive na, biglang merong nagtutok ng baril sa leeg niya, nakasakay sa likod ng kotse niya. At pinatuloy yung sasakyan niya sa gubat at siya po i-rapin. Ito palang taong ito, 4 na po yung ni-rape at pinatay niya. Hindi lang siya killer, siya po yung manyak. 4 na pong babae na yung ni-rape niya at pinatay. At siya yung susunod. Pagkatapos rapin, doon mismo sa sasakyan, doon siya nasa likod. Alam naman niya kasi kung isa lang magbabae magdadrive, ando doon siya. At pag alis noon, tinututukan niya ng baril, tuloy sa gubat. Doon niya nire-rape, doon niya pinapatay. At umaalis na siya, 4 na po yun. At siya yung susunod. So, bumaba na sila ng gubat. At yun na, susunod na eksena, re-rape siya, papatayin siya. Ang sabi niya po roon sa murderer, 4 na po yung pinatay ni rape, tas pinatay. 4 na po. Puro babae. Ang sabi niya, hindi mo pwedeng gawin sa akin yan. Propetisa ako ng Diyos. Nagtangs ako na nagtangs. Nagpray ako sa will ng God the Father. Hindi mo pwedeng gawin sa akin yan. Nung sinabi niya po yun, umiyak po yung murderer. At ang sabi ng murderer, tumawag ka ng pulis, ipa-arresto mo ko. Gusto kong magbago. Yung pang mamamatay tao ang nagsabing tumawag ka ng pulis. At siya po'y tumawag ng pulis, hinuli po ito. At siya po'y binitay. Pero siya po'y binitay na nakangiti. Sabagat siya po'y tumanggap kay Kristo. Yung kanyang praying in the Spirit ay praying in the will of God. Na gusto ng Diyos itong murderer na ito, rapist na ito, at manyak na ito ay maligtas. At yun yung kaparaanan upang ito'y maabot. Do you get that? Kaya pag nagpipray ka sa tongues, nagpipray ka in the Spirit, kahit pangit ang nangyari, may ginagawa ang Lord na magandang bagay sa likod nun. At pagkatapos nun, doon mo sasabing, praise God. All things work together for my good. Amen. Do you get that? Ang dami ng bahay na nilipatan, yung iba ayoko. Lalo na sa CBS, ayokong pumunta talaga ron kasi malayo. Ako laki ko sa Quezon City kasi diyan ako pinanganak. Tapos bigla ako pupunta ng Cainta. Pagkatapos bako-bako, lubak-lubak. Ng mga panahon na yan, yung mga 1994, grabe yung kalsada riyan. Maabot ako ng 3 oras bago makarating ng Maya. Lalo na konting ulan, talagang grabe traffic dyan. Maabot ako minsan ng 3 oras dyan sa traffic. Sino titira ron? Kaya lang, gusto ng Lord, punta ako ron. Kaya pala siyang i-accomplish.
At isa sa revelation, sinabi niya sa akin, sabi niya, anak, lumabas ka ng bahay. That was sa 1994. Lumabas po ako ng bahay. Tumingala ka sa langit. Nakita ko po yung langit bukas. Sabi niya, nakita mo ba yung langit? Sabi ko, opo Lord. May bubong ba? Sabi ko, wala. Mula ngayon ang ministry mo ay unlimited. All things work together for good. Yung lugar na yun, ayoko. Pero doon niya gustong ibigay sa akin na revelation kasi yung lugar na open. Are you with me? Na kahit nasa kalsada ako, kita ko yung buong kalangitan. Eh kung nandoon ako sa apartment, nandoon ako sa condominium, makikita ko rin bubong. Nanindihan niyo po ako. And we enjoy gather. Grabing prayer meeting. Marami nag-react, marami nagagalit. Yung presidente, abogado, pinapadala na ako palagi ng letter. Yung pinakahuli, demanda na. Maingay kayo, madaling araw, tutulog kami. Sino ba yung kaaway niya? Magkatabi lang kami. Ito yung bahay namin. Hindi ganito na lang natin ito ilagay ha. Para makita niyo po yung illustration ko. Maganda po kasing ma-illustrate ko eh. So ito yung bahay namin. Ito yung bahay namin. Kalisada to, yan yung bahay niya. Yan lang siya. Ganyan lang kalayo. Eh, kita niyang groaning. Oray, babakuriyan, bababuriyan, bababuriyan. Alauna ng madaling araw, kasi katang kami ng araw. Eh, paano tutulog yan? Naintindihan niyo yun. Kaya puro letter. Mabait na may abogado, edukado eh. Eh, wala kaming magawa. Kundi, ura, kaya noong time na yun, wala pa kami makain. Kaya, ura. So, wala ka option kundi umiyak ng umiyak. Kasi wala kaming pagkain kinabukasan eh. Bahala na kung anong prayer namin doon. Basta alam niya, wala kaming pagkain kinabukasan. Wala kaming pambayad sa DCRJ Power 810. Bandang huli, demanda na. Sabi ko, ano to? Demanda. Sabi ko, Lord, ano to? Sabi ng Lord, tuloy mo lang yung prayer niyo. Eh, Lord, demanda na nga ito. Tuloy ka ba yung prayer namin? Sabi niya, ako ang bahala. Tangis lang ng tangis. Ay, di, sumunod tayo. Eh, hindi mo na makalaintindihin lahat, basta sumunod ka. Kasi kung intindihin mo lahat, eh, walang faith doon. Ay, di, sumunod kami. Hinabaan pa namin yung prayer meeting, ako pa yung nag-lead. Grabe. Wala nagreklamo. Nagulat kami, Lord. Wala nagreklamo. Pinatulog ko lahat ang sabi ng pinatulog ko. Totoo po ito, ha? Araw, gabi-gabi, nagpi-prayer meeting kami, ako nagli-lead. Gabi-gabi yan. Umabot kami ng 1 linggo mahigit. Akala nung abogado, hindi na kami nagpi-pray. Pero grabe, prayer namin. Ay kung bakit, akala niya hindi kami nagpi-pray kasi sarap ng tulog niya. Pinatulog ng Lord. Kaya sabi niya, eh mabait naman pala si pastor, nakikinig naman pala sa mga pakiusap. Eh, wag na nating gambalain si pastor. Eh, hindi niya alam, tuloy prayer meeting. Kaya lang, tulog siya. This is how God works. Yun yung kailangan natin hindi natin naintindihan. We have to trust God. Importante, nagsalita siya. Hindi kanya ipapahamak. Ang sabi ko, hindi kanya ipapahamak. At wag mo siyang tanungin kung paano niya gagawin. Intindihin mo, alam niya ginagawa niya. Hanggang umalis po kami ng CBS, mahal na mahal po ako ng kapitbahay namin, abogado. Pag bumababa ako, Pastor, good morning. Good morning, attorney. Oh, rababa. Amen. Abuti po ang Diyos. Kaya pag tayo po inutusan niya mag-first fruit, sumunod tayo. Kung may isipin, marami kang pera, wala kang pera. May babayaran o wala kang babayaran. That is not the issue. Anong issue? Nag-uutos siya, sumunod ka. Amen. Ito po ito po from Washington. Sabi niya, ako po yung nag-message po sa inyo na sa katapusan po ako magpapadala ng aking first fruit. Ngunit bago po mag-Friday ng umaga,
narinig ko po ang tinig ng lingkod ng Diyos, nagsabing, huwag patagalin ang pagbibigay ng first fruit. Kaya pagising ko po, bago po ako pumasok sa work, I check my own name, my own bank account online. At ako po'y nagulat dahil meron po siyang laman. At salamat po sa Diyos dahil ako po'y nakapagbigay ng first fruit. At mula po sa walang laman na bank account, ay nagkaroon po ng laman. Wala akong kausap dito. Amen. Sumunod. Huwag nang patagalin. Ilalagay niya pa ng laman yung bank account niya, pero binigyan na ng Lord ng laman. Siya nagugulat dahil mula sa walang laman, siya may sabi, mula po sa walang laman na bank account ay nagkaroon po ng laman. Akong kausap dito. Tatay, anong tawag doon? Ay di miracle. Sabi ko, anong tawag doon? Miracle. Kaya pag tayo po'y susunod, totoo po ang pangako ng Diyos. Ito po ay taga-NCR. Ito po ay committed natin pong mga anak na nandoon sa NCR. Sa isang chapter. Mag-asawa po sila. Ito ang sabi niya, after I gave my first fruit, God rewarded me. First fruit is a blessing from God. January 10, 2023, nagbigay po ako ng first fruit, naka-cheque worth 105,000 pesos. Yun po yung first fruit niya. January 10 yun, ha? January 13, 2023, may pumasok po na deposit sa passbook ko na 943,209 pesos, almost 1 million. Sa bawat first fruit ko po, ang Diyos ay mabilis na sumasagot. He multiply my first fruit. Isn't God so good? Marami pa po mga anak, but time is running. Believe me. Kung hindi pa po kayo nakakapagbigay, hindi kayo nakapag-decide ng gusto, do it. Kahit late, humabol po kayo. Don't miss this. Inulit ko po, ang first fruit po ay hindi nyo lang blessing throughout the whole year. Isa po itong requirement for all of you to be qualified sa the last greatest wealth transfer. And let me close. Jesus is our shield, worldwide ministries. You are living in the greatest harvest of your life. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.